traction control sir, always on. Para patayin sir, kung gusto mo sir, long press ka. Okay, long press. Patay. Kapag nakailan na lang. Opo. Parang yung traction control, yung ba yung parang pinagpapantay niya? Yes sir. Pag naka-on yung traction control mo, hindi mo manin yung nag-sobra yung bike. Kasi pilit mo kung saan yung itatayo ang kabigat. Tapos basic tools po. Tapos charger po. Di ba sabi ko kanina, mahigpit si Honda pagdating sa warranty. Ngayon sir, naglagay sila ng charger. Type-C po. Bali ang gagawin mo na lang sir, di ba nauuso naman ngayon yung mga mahahabang Type-C na wire cable? Opo. Saksak mo na dito sir, tapos pagkabangin mo na lang, palabas dito. Para kung sakali, cellphone holder na lang po yung connection. Yun ako. Nakatigit lang naman yun sir. Nakatigit lang ng double D. Okay. Opo. Type-C to Type-C. Hindi, depende sir. Type-C po yung sir. Pero basta Type-C. Basta ito po, Type-C po. Okay sir, tapos ito po yung upuan ng driver. Bali di allen po siya na safety. Sa basic tools naman po, meron siyang allen na safety. Yung maliliit sir. Halos pare-pares lang naman yan sir eh. Kaso sa Ciber yata nandito ang susian. Tatanggalin mo muna to. Oo. May susunod. Ganun din naman. Yung battery, ba na-allow ba? Opo. Pwedeng Pa-charge mo muna. Pa-charge mo muna. Opo, baka sakaling kumarga pa. Pero kung lobat na lobat sir, example, talagang fault ni client, naiwan niya nakabukas, tapos nag-drain talaga. Kasi lahat ng baterya sir, alam ko may certain na ano lang po yan, na voltahe na kailangan i-maintain. Pag bumaba ka dun sir, minsan nagde-deads na yung battery. Kahit anong pa-charge yung gawin natin, ayaw na kumarga. Tsaka lang tayo magpalit sir. Pero, hindi void warranty na kahit pag kung sa labas mo. Oo sir, walang problema sa baterya kung papalitan nyo ng ibang brand. Kunyari, Amarok, mga ganun sir. Wala pong problema. Tapos sir, bali ito po yung isang upuan. Halos lahat ng Honda sir is may safety lock po. Kaya pag nilagay siya sir, kailangan sumut yung lock dito. Patulak lang naman sir. Tapos bago yung lock sa final lock niya. Tapos ito po, dalawang original na susi po. Para sa ignition, tanke, at sa upuan po. Ang pagbukas ng upuan sir pag susi mo sir, sa ibang upuan tanggal na, kayo Honda hindi pa. Kailangan sir i-push dito. Okay po, para matanggal ang tuluyan sir. Tapos ngayon po, sa tanke naman po, check din natin sir. Pag sinusiyan natin yung tanke sir, pag umangat na po yan, huwag po muna natin bunutin yung susi. Kasi baka masira yung lock. Yes po. Sa ngayon po, 2 liters lang po ang laman nito. SOP po natin, pagbaba nyo ng showroom, kailangan nyo po magpagas sa pinakamalapit na gas. Ang gas po natin sa kanya is 95 octane pataas po. Premium pataas. Opo. Then, sara lang po. Push lang po. Push lang babalik yung susi, sir. Okay, sir? Then, ito po. Safety ni Honda, sir. Kung napapansin nyo sir, may parang HISS, yung umiilaw. Opo. Indicator yan sir, na-activated na yung motor mo, and then may immobilizer po siya. Ano po ba yung immobilizer sir? Anti-tep. Ibig sabihin, itong dalawang original na susi sir, is may kipstop na nakakonect sa ECU. Ganito sir. Example sir, may gustong magnakaw ng bike, nagaya niya yung tasa or puwersa nilang ma-open. Mapapabuksan nila yan sir, mabubuksan nila yan, pero hanggang ganyan lang. Hindi po magtutuloy yan. Bakit? Madidetect po ng ECU na hindi siya yung original na susi. Ang gagawin niya, papatayin niya po agad yung fuel pump. So paano pag kailangan ko ng security sa Honda mismo? Opo, ganito sir.
Ginagawa ng mga kliyente yun, pag yung isang original na susi is nawala. Example po, nawala to. May isa pa silang original. Kailangan mo na talaga, o SOP na talaga, na pumunta ka ng Honda, pinakamalapit na Honda Big Bike Service Center, para maka-order po ng blank key. Tapos sila din po yung magpo-program ng blank key sa motor mo. Kasi ang ECU natin, sir, ang slot nito is hanggang 4 na susi. Ang kaya ng ECU, 4 na susi. Ngayon, sir, talagang SOP na pag nawala mo yung isa, kailangan mo ng kahit busy sa trabaho, sir, kailangan mo talagang sadyain. Kasi ganito, sir, pag dalawang susi ang nawala sa'yo, dalawang original na susi, sir, nawala. Kunyari, hindi ka pa nagpapaduplicate ulit, sir, dalawang susi ang nawala, automatic, sir, gagastos ka ng mga 30. Kasi isang set na yung papalitan, sir. Susian ng ignition, susian ng tangke, ECU, susian ng upuan. Nangyari din sa mga kliyente, sir. Pero kung... So yung i-issue nilang bago, yung may chip pa rin. Oo, sir. Program. Opo. Pero kung isa lang, sir, yung magpapaduplicate tayo ngayon sa Philippines, sir, ang gagastusin mo lang doon, sir, estimated ko ang susi, 2.5, black key. Tapos ang pag-program, hindi ko po kasi alam kung magkano labor, pero more or less, mga nasa 500, 800 lang. Mas makakatipid tayo, sir, kaysa doon sa 30 mamamala po. Okay, sir? Kaya ingatan po natin yung susi natin. Then iwasan din po natin siya na ipatong sa mga malalakas yung magnet. Example, sa mga speaker, dahil po sa chips. Tapos iwasan din po natin siyang masugod sa tubig. Malabahan, mababa. Pero yung habang tumatakbo ka, tapos mula ng malakas, bumagyo, walang problema, sir. Huwag lang yung maglubog. Sir. Okay po. First start ng bike. Ay, isa pa, sir, pala. Tanong ng ibang kliyente, sir, hindi ba nalolobat yung motor ko kasi nag-iilaw po yan? Hindi po. Kasi po, after 12 hours na hindi mo i-start yung bike mo, automatic magpapatay yung ilaw. Pero always on ang immobilizer. Okay po. Pag in-start mo, tapos binuksan mo, iilaw ulit siya. Mag-vibrate ulit siya. Okay, sir? Ito po. Gear indicator, odometer, 0 brand new. Temperature, sir, oras. Okay po. Sa temperature, sir, hindi siya katulad ng mga 4 wheels. Bakit po? Di ba sa 4 wheels, sir, ang temperature nun kahit gaano kahaba ang biyahe mo, hanggang kalahati lang. Pag lumagpas ka ng kalahati, overheat na yung sasakyan, sir. Sa big bikes, hindi po. Normal po silang nagpa 5 bars. Kumbaga isang bar na lang, pula na. Normal yan, sir, na nagpa 5 bars. Hayaan mo lang, sir, takbo mo lang yung bike. Automatic naman, sir, pag bumugay yung pan yan, magbabawas naman siya. Okay po. Traction control, neutral indicator, oil indicator, ABS. Pag start ng bike, dapat mawala yung oil indicator. And then ABS, normal na nakailaw pag nakatigil ang bike. Pero once na tumakbo tayo, kailangan po mawala din siya. Okay, sir? Kill switch or safety switch, once na nakataas, hindi natin ma-start siya. Kailangan po nakababa siya. And traction control, sir, always on. Para patayin na kung gusto mo, sir, long press ka. Okay, long press. Patay, kapag nakailaw na ito. Ako. Parang yung cluster control, yung ba yung parang pinagpapantay niya? Yes, sir. Pag naka-on yung traction control mo, hindi mo malinit ng sobrang bike. Kasi hindi mo kung saan yung itatayo ang kabiga. Pero pag inop mo yan, sa racetrack sinapakay yan, sir. Doon tayo nakakita ng mga sumasayang yung tuhod, sito, hindi kaya, sir. Okay po. Then ito, sir, nag-ibig ng high, low passing light. Working, sir, ang ginawag hindi po. High, low passing light, hazard po, working po, sa likod po, working po, busina po, working, signal light, working po, harap dito, kabilang side, away, passing, ito po. Okay po, working po mga hazard po, signal light, busina, high, low, passing light, traction po. Okay po, then brake light mo sa harap, working din po, sa likod po, working. Safety features ng bike sa mga sides na may gamit po. Automatic mamamatay. Opo. 1 down, 5 up. Neutral po is gitna ng primera at segunda. Congrats po, sir.